Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Narito ang updated 2026 report, RA 11983 o ang New Philippine Passport Act at ang pinakahuling DFA advisory sa pagbabalik sa maiden name. Marami ang nagtatanong kung totoo bang pwede nang bumalik sa paggamit ng maiden name sa Philippine passport kahit kasal pa o kahit divorce sa foreign spouse. Simula nang ipatupad ang Republic Act No. 11983 o ang New Philippine Passport Act, nagkaroon ng malaking pagbabago sa mga patakaran ng Department of Foreign Affairs or DFA. Ano ang RA 11983? Ang Republic Act No. 11983 na nilagdaan noong March 11, 2024 ay ang bagong batas na pumalit sa lumang Philippine Passport Act. Layunin nitong gawing mas mabilis, mas simple at mas digital ang pagkuha at pag-renew ng Philippine passport. Kasama sa mga pangunahing pagbabago ang mas pinadaling documentary requirements, online at digital passport services, mobile at off-site passport services, at ang special lanes para sa senior citizen, OFWs, PWDs, solo parents, mga buntis at ang mga batang 7 taong gulang pababa. Pinakamalaking pagbabago para sa mga married women. Isa sa pinakamahalagang probisyon ng RA 11983 ay ang pagbibigay ng karapatan sa isang married woman na voluntaryong bumalik sa kanyang maiden name sa passport kahit hindi pa annulled o widowed, basta't masunod ang mga requirements ng DFA. Ito ay isang one-time voluntary reversion lamang. Kapag nagamit na ang opsyong ito, hindi na ito maaaring ulitin. Ano ang karaniwang requirements ng DFA para sa voluntary reversion? Batay sa pinakahuling DFA advisory, karaniwang hinihingi ang mga sumusunod: PSA birth certificate o report of birth, PSA marriage certificate o report of marriage, notarized affidavit na nagsasaad na nais mong bumalik sa maiden name at ito ang unang beses na gagawin ang reversion. Latest Philippine passport, isang valid government-issued ID na gumagamit ng maiden name na Philippine Embassy. Paano kung divorce sa foreigner? Ito ang bahagi na madalas nagiging sanhi ng kalituhan. May mga kumakalat na post na nagsasabing hindi na kailangan ng recognition of foreign divorce. Hindi na kailangan ng RFOD. Hindi ito ganap o totoo na tama. Kung ang pagbabalik sa maiden name ay dahil sa judicially recognized foreign divorce, annulment, declaration of nullity, o pagkamatay ng asawa, maaari pa rin kailanganin ang mga kaukulang supporting documents, gaya ng PSA annotated records o iba pang dokumentong hinihingi ng DFA, depende sa sitwasyon. Ang RA 11983 ay nagbigay ng mas malawak na opsyon sa passport, ngunit hindi nito otomatikong binabago ang mga proseso ng PSA at ng korte tungkol sa civil status. Ano ang ibig sabihin nito? Mahalagang maunawaan na ang passport at ang civil registry records ng PSA ay magkaibang usapin. Ang passport ay ini-issue ng DFA, samantalang ang marriage records, annotations, at civil status ay nasa ilalim ng PSA at ng mga umiiral na batas sa civil registry. Kaya maaaring magkaiba ang documentary requirements depende sa layunin ng pagbabago.
Mga benepisyo ng RA 11983. Mas mabilis ang passport application. Mas kaunti ang documentary requirements kaysa dati. May online application system. May mobile passport services. At may special lanes para sa mga priority applicants. Pinayagan ang one-time voluntary reversion sa maiden name para sa married women alinsunod sa requirements ng DFA. Low PIL. Mahalagang paalala. Basahin lamang ang opisyal na advisories ng DFA bago mag-apply. Huwag basta maniwala sa social media post na nagsasabing automatic o wala ng requirements. Kung ang kaso ay may foreign divorce, annulment o iba pang komplikasyon sa civil status, makabubuting kumonsulta muna sa DFA o sa isang abogado upang matiyak ang tamang dokumentong ihahanda. Sa kabuuan, ang RA 11983 ay isang malaking hakbang upang gawing mas magaan ang proseso ng pagkuha at pag-renew ng Philippine passport. Isa sa pinakamalaking pagbabago nito ay ang pagbibigay ng pagkakataon sa married women na isang beses na voluntaryong bumalik sa paggamit ng kanilang maiden name sa passport, basta't natutugunan ang mga requirements ng DFA. Gayunman, hindi nito otomatikong inaalis ang mga legal na proseso na may kinalaman sa civil status, gaya ng recognition ng foreign divorce at PSA records. Dahil dito, mahalagang tiyakin ang tamang requirements ayon sa individual na sitwasyon upang maiwasan ang pagkaantala sa passport application. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.